Nagsisimula ka na bang maghinala sa isang tao sa paligid mo dahil sa kakaiba nilang ugali? Ang iyong bituka ay nagsasabi sa iyo na lumayo sa isang tao dahil sila ay masama. Naghahanap ka ba ng mga paraan upang madaling malaman at makilala kapag ang isang tao ay hindi lamang kakaiba kundi isang demonyo? Sa video na ito, matutuklasan mo ang mga palatandaan ng isang demonyong nakatago sa paligid mo o ng isang taong kilala mo. Sa makatuwid, manood hanggang sa wakas, dahil ito ay mahalaga sa iyong pisikal at espiritual na kagalingan. Kung hindi mo pa nagustuhan ang video na ito at nag-subscribe sa channel na ito, mangyaring gawin ito ngayon. Ang mundo ay mas espiritual kaysa pisikal. Gayunpaman, iniisip ng maraming tao na ang lahat ng nakikita nila ay ang lahat ng naroroon. Dapat mong matanto na ang buhay mismo ay espiritual, at ikaw ay pisikal na ligtas gaya ng ikaw ay espiritual. Kung wala kang matibay na koneksyon sa banal na espiritu, ikaw ay biktima ng maraming iba pang mga espiritu sa mundo. Maaari kang magamit bilang biktima at maaari mo ring tahanan sa kanila. Mayroong ilang mga pag-ugali na nakikita mo ang ilang mga tao na nagpapakita na hindi lamang nagtataboy sa iyo, ngunit nakataas ang iyong kilay. Iba sila sa mga normal na tao sa lahat ng kanilang ginagawa, ang paraan ng kanilang pagkain, ang paraan ng kanilang pagtitig, ang paraan ng kanilang pag-ugali, at maging ang paraan ng pagtugon nila kapag nakikipag-usap ka sa kanila. Halos lahat ng tungkol sa kanila ay nakakaalarma at kahina-hinala. Ngunit kung gayon, paano mo mapapatunayan o masisiwalat ang kanilang nakatagong personalidad? Ngayon alam mo na kung bakit dinadala ng Diyos ang video na ito sa iyong paraan, upang tulungan kang maunawaan ang mga plano ng kaaway sa paligid mo at iligtas ang iyong sarili mula sa mga pag-atake. Kaya, narito ang 7 palatandaan na nagpapakita na ang sinuman sa paligid mo ay isang demonyo. Numero 1, matinding put sa persona ni Jesus. May mga hindi mananampalataya sa mundo na nagpasya na huwag tanggapin ang libreng sakripisyo ni Jesus sa krus para sa kanila. Pinili nilang huwag maniwala at tanggapin ang gawaing pagpapalit na ginawa ni Jesus sa krus. Wala silang buhay o kalikasan ng Diyos. Gayunpaman, mayroong isang natatanging pagkakaiba sa pagitan ng mga hindi mananampalataya at mga espiritu ng demonyo. Ang mga demonyong espiritu ay may matinding pagkamuhi kay Jesus. Mayroon silang puot, galit, sakit, at puot kapag binanggit ang pangalang Jesus, dahil iyon ang pangalang nagpatalsik sa kanila at nagpasuko sa kanila sa kanilang pananakop laban sa mananampalataya. Isa sa mga pangunahing katangian ng mga demonyong espiritu ay ang pagkapuot at pagkaayaw nila kay Jesus, sa kanyang kaharian, at sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya. Ang pagkapuot na ito ay hindi lamang makikita sa kanilang pagtugon sa pangalan ni Jesus, kundi sa kanilang pag-ugali, at kung paano sila tumugon sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang kaharian. Sinasabi ng kasulatan sa 1 Juan 4:3. Ang bawat espiritong hindi kumikilala kay Jesus ay hindi mula sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na narinig niyong dumarating at hanggang ngayon ay nasa sanlibutan na. Kailangan nating subukan ang bawat espiritu kung sila ay mula sa Diyos o hindi. Ngunit ang litmus test ay ang espiritu ng Antikristo o mga demonyong espiritu ay hindi kinikilala si Jesus. Nangangahulugan ito na hindi nila kinikilala na si Jesus ay Panginoon. Iba ang mga hindi mananampalataya. Maaaring piliin ng mga hindi mananampalataya na huwag maniwala sa pagkakaroon ni Jesus. Maaaring alam ng ilan ang tungkol sa Mesyas at pinipili pa rin nilang huwag maniwala sa kanya dahil ayaw nila. Maaaring kilala na siya ng iba, ang mga bagay na kanyang ginawa, pagkamatay sa krus, pagbangon mula sa mga patay, pag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, at pinili pa ring huwag maniwala sa kanya. Ngunit hindi siya kinikilala ng mga demonyong espiritu bilang Panginoon. Hindi nila kinikilala na siya ay dumating sa laman. Hindi man lang banggitin ng mga demonyong espiritu ang pangalang Jesus, dahil ang pagbanggit lamang ng pangalang iyon ay magdudulot ng kalituhan sa kanila. Ang pag-amin na siya ay totoo ay pag-amin sa kanyang kapangyarihan, at nanatalo niya ang mga sangkawan ng impyerno at mga hukbo ng kadiliman.
Kapag ang mga demonyo ay may katawan, maaari nilang tanggapin ang kapangyarihan ng Diyos, ngunit hindi nila siya kailanman tatawaging Panginoon. Si Kenneth Hagin, isang mahusay na guro ng pananampalataya, at isa na nakatagpo ng mga demonyong espiritu, ay nagbahagi ng isa sa kanyang mga karanasan sa kanila. Isang beses, isang babaeng inaalihan ng demonyo ang pumasok sa kanyang opisina upang makita siya. Noong panahong iyon, tinuturuan siya ng Panginoon sa 1 Juan 4. Si Kenneth Hagin, habang nakikipag-usat sa babae, ay nagpa siya na suriin kung ang espiritu ng demonyo ay nasa kanya. Sinabi niya sa kanya na magsabi ng ilang bagay na kaagad niyang sinabi. Ngunit kaagad, hiniling niya sa kanya na sabihin, si Jesus ay Panginoon. Nakatitig lang ito sa kanya, hindi masabi. Sinabi niya ang lahat maliban sa pahayag na iyon. Agad niyang sinaway ang espiritu na agad namang umalis. Iyan ay upang ipakita sa iyo kung gaano kalakas at kakilakilabot ang pangalan ni Jesus, sa langit, sa lupa, sa atmosfera, at maging sa ilalim ng tubig. Minamahal, ang pangalan ni Jesus ay makapangyarihan. Ito ay higit sa lahat ng iba pang pangalan, at sa pangalang iyon, bawat demonyo, pamunuan, kapangyarihan, at otoridad, gaano man kalakas, ay dapat yumukod. Amen. Hindi lang iyon, kapag ang isang tao sa paligid mo ay sinapian ng demonyong espiritu, mapapansin mo rin ang kanilang pagtutol sa mga espiritual na kapaligiran. May posibilidad silang tumugon at napupuot sa mga kapaligiran kung saan niluluwalhati si Jesus. Kinamumuhian nila ang pagkilos ng banal na espiritu. Sila ay aalis o nagsimulang magpakita ng kakaiba kung ang Panginoon ay nagtagumpay sa kanila. Hindi lamang ang mga demonyong espiritu ay napupuot kay Jesus, ngunit napupuot din sila sa kanyang mga simbolo. Kinamumuhian nila ang krus. Ayaw nila sa dugo. Kinamumuhian nila ang pagtatapat ng kanyang pangalan. Mag-ingat kapag napansin mo ang matinding pagkamuhi sa pangalan at persona ni Jesucristo. Maaaring may demonyong espiritu sa tao o sa paligid mo lang. At kung tunay mong isinuko ang iyong buhay kay Jesus, maaari mong utusan ang mga espiritu, at sila ay aalis. Numero 2, isang tagataguyod ng kadiliman. Ang mga demonyong espiritu ay hindi lamang napupuot kay Jesus at sa kanyang kaharian, sila ay mabisang manggagawa at tagapagtaguyod ng kaharian ng kadiliman. Ito rin ay isang natatanging pagkakaiba sa pagitan ng isang ordinaryong hindi mananampalataya at isang taong may demonyong espiritong nananahan sa loob o isang demonyong espiritu mismo. Ang mga hindi mananampalataya ay parang mga kaswal na tao na naghahanap kung ano ang gusto nilang makamit at gagawin ang anumang haba upang magawa ito. Bagamat kung minsan ay mukhang masama at masama dahil sa desperasyon, hindi talaga sila interesado sa pagpapalaganap ng agenda ng dyablo. Ang ilan ay maaaring hindi alam na gawin ito, ngunit hindi ito ang kanilang tanging hangarin. Gayunpaman, ang isang katangian ng isang demonyong espiritu ay ang pagnanais nitong makita ang kaharian ng kadiliman na namamahala sa lupa. Gagawin ng isang demonyong espiritu ang lahat upang matiyak na ang paghahari ng kadiliman ay maliwanag na may sapat na mga palatandaan. Ang mga demonyong espiritu ay mga lingkod ng kanilang Panginoon, ang dyablo. At kung paanong ginagawa ng mga anghel ang utos ng Diyos, tinutupad nila ang mga utos ng dyablo. Kapag kinatawan ng mga demonyong espiritu ang isang tao, ang kanilang pangunahing layunin ay gamitin ang kanilang host bilang isang medium para maging legal sa lupa at upang sirain din ang tadhana at orihinal na layunin ng host. Ginawa ng Diyos ang bawat tao para sa isang layunin at pagkahumaling ng dyablo na sirain ang buhay ng bawat mananampalataya, para pagdudahan sila sa Diyos, at gawin din silang hindi karapat-dapat para sa gawain ng Diyos. Mayroong iba't ibang uri ng mga demonyong espiritu batay sa kanilang mga operasyon. Ang ilan ay maaaring ipadala upang magdulot ng pagnanasa sa isang komunidad, ang isa pa ay maaaring ipadala upang magdulot ng inggit, selos, at kompetisyon. Ang isa pa ay maaaring ipadala upang magtanim ng pagdududa sa puso ng tao. Kapag napansin mo ang pagpupursige ng isang tao sa buong pusong pagpupursige sa agenda ng dyablo,
ito ay nagpapahiwatig na ang isang demonyong espiritu ay kumikilos. Gaano man sila kainosente tingnan sa panlabas na anyo, sinumang nagbibigay ng kanyang sarili sa pagsulong ng kaharian ng kadiliman ay ang Antikristo, at iisa lang ang hangarin na kontrahin ang mga plano at layunin ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos sa Juan 10:10. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng lubos. Ang mga demonyong espiritu ay ipinadala upang tuparin ang atas ng dyablo. Nandito sila para magnakaw, pumatay at manira. Dumating sila sa pag-aaksaya ng buhay. Dumating sila upang isulong ang mga plano ng Diyos, ngunit ang kaluwalhatian sa Diyos namin ang tagumpay kay Kristo Jesus. Kahit na, kailangan mong tumakbo mula sa mga ganoong tao. Numero 3. Pagpapakita ng mga katangian ng dyablo. May sinabi si Jesus sa ilang tao habang nasa lupa sa Juan 8:44. Pag-aari ka ng iyong ama, ang dyablo, at nais mong tuparin ang nais ng iyong ama. Siya ay isang mamamatay tao mula pa sa simula, na hindi nang hahawakan sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsisinungaling, siya ay nagsasalita ng kanyang sariling wika, sapagkat siya ay isang sinungaling at ang ama ng kasinungalingan. Ang mga demonyong espiritu ay may sumpa, kailangan nilang ipakita ang kanilang kalikasan. Sinabi ni Jesus sa Mateo 7:20, sa kanilang mga bunga, makikilalan niyo sila. Ang isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang sabihin na ang isang tao sa paligid mo ay naimpluwensyahan ng isang demonyong espiritu ay sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang pagkatao. Ang mga taong ito ay walang anumang kabutihan, ngunit isang kompendyum ng mga di makadiyos na katangian. Isa na rito ang mahusay na kakayahang magsinungaling ng walang pagsisisi. Hindi nila kailangang sanay na magsinungaling dahil ito ang kanilang kalikasan, ito ang katutubong wika ng dyablo, at hindi nila maiwasang magsalita ng wikang naiintindihan nila. Palagi silang nagsasabi ng kasinungalingan, at kapag gusto nilang magsabi ng totoo, sinasabi nila ang kalahating katotohanan o diluted na katotohanan, na isang bagay na hindi mo maaaring pagbatayan ng iyong pananampalataya. Kahit lumalabas na totoo o totoo ang sinasabi nila, kasinungalingan pa rin. Kung paanong walang magawa ang aso kundi tumahol, walang magawa ang demonyo kundi magsinungaling. Kabisado na niya ang sining at hindi na siya makapagpigil dahil ito na lamang ang naging paraan ng pagsasalita niya, ito ay naging kanyang pagkakakilanlan. Ang isa pang katangian na mayroon sila, katulad ng sa dyablo, ay ang pagkapuot. Ang mga demonyong espiritu ay hindi maiwasang mapuot sa pag-unlad ng mga tao. Kaya naman kung kinasusuklaman mo ang iyong kapatid, pinatay mo na siya, dahil ang ibig sabihin ng mapuot ay kumilos na katulad ng dyablo. Kung mayroong isang tao sa paligid mo na maingat na sumusubaybay sa iyo, nagnanais at umaasa na mahulog ka, dapat kang maging malay, sensitibo, at maingat din sa mga tinatalakay mo sa gayong tao. Hindi rin alam ng mga demonyong espiritu ang lahat. Gumagana lamang sila sa impormasyong natanggap nila mula sa iyo o sa iba tungkol sa iyo. Kadalasan, sinusubukan nilang kumuha ng impormasyon mula sa iyo. Gusto nilang malaman kung ano ang sinabi ng Diyos sa iyo dahil hindi nila malalaman kung hindi mo sasabihin sa kanila. Kung mayroong isang tao na pumupuna sa lahat ng iyong ginagawa at sa tingin mo ay walang magandang lalabas sa iyo, dapat kang maging maingat. Gagawin ng mga demonyong espiritong ito ang lahat para hilahin ka pababa. Magagamit din nila ang mga taong mahal mo. Bilang isang mananampalataya, kailangan mong magkaroon ng mataas na sensitivity upang malasahan ang operasyon ng dyablo sa paligid mo. Alam ni Jesus kung kailan pumasok ang dyablo kay Simon Pedro sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang mahalagang pangyayaring ito ay nangyari sa Mateo 16 na. Sa talata 13, tinanong ni Jesus kung sino siya sa palagay nila. Habang ang iba ay nagbibigay ng iba't ibang mga sagot, sinabi ni Pedro, si Jesus ang Mesyas, ang anak ng Diyos. Agad siyang binasbasa ni Jesus na kinikilala ang paghahayag na ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo.
Nakapagtataka, sa bersikulo 21 ng parehong kabanata, sinimulan ni Jesus na sabihin sa kanyang mga alagad ang tungkol sa kalooban ng Diyos para sa kanyang buhay. Gayunpaman, tinawag siya ni Pedro sa tabi at sinabi sa kanya na walang ganoong mangyayari sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi kinilala ni Jesus ang banal na espiritu sa kanyang buhay. Sa halip, pinalayas ni Jesus ang dyablo mula kay Pedro. Hindi ba't kamangha-mangha kung paano naninirahan ang banal na espiritu sa isang tao sa isang sandali habang ang isang demonyong espiritu ang pumalit sa susunod? Kaya naman dapat kang mag-ingat sa mga nasa paligid mo, lalo na sa pamilya at mga kaibigan. Sila ang pinakamalapit at maaari nilang ipagpatuloy ang pinakamahalagang pinsala kung mahuhuli ka sa isang kakaibang oras. Naunawaan ito ni Jesus at sa gayon ay nagwagi. Ang mga demonyong espiritu ay hindi rin lumalakad ng mag-isa. Kung itinaboy sa kanilang host, sila ay gagala ng ilang araw at magnanais na bumalik. Susuriin nila ang kanilang host, at kung makita nilang malinis ang bahay, babalik sila na may kasamang mas maraming demonyo, mas malakas kaysa sa kanilang sarili, upang ganap nilang angkinin ang katawan. Sila ay mga tagausig ng kasamaan at naghahanap lamang ng pagtatatag ng dyablo at ng kanyang kaharian. Tulad ng dyablo, ang mga demonyong espiritu ay maaaring magplano ng maraming taon upang maghiganti. Hindi sila nagpapatawad ni nagpapakita ng awa. Ang mga katangiang ito ay dapat na maingat na obserbahan sa mga tao sa paligid mo, at kapag napansin mong nilagyan nila ng check ang lahat ng mga kahon, maaaring kailanganin mong lumayo sa kanila at manalangin laban sa kanila. Ang mga demonyong espiritu ay hinihimok ng paghihiganti. Sila ay negatibo sa kanilang pag-iisip at naghahanap lamang ng mga paraan upang sirain, hindi mapabuti, ang mga bagay. Pinapatay nila ang mga bagay sa kanilang pagkabata. Nais nilang paunahan ang mga tao sa kanilang pagbagsak. Pursigido din silang sumunod sa kanilang mga planong sirain. Hindi sila sumusuko sa kanilang mga plano. Ang mga demonyong espiritu, sa lahat ng paraan, ay kamukha ng kanilang Panginoon, ang dyablo. Bilang 4, madilim, hindi maarok na kaalaman. Isang palatandaan na mapapansin sa mga taong ito ay ang kanilang pag-access sa madilim na kaalaman. Sila ay nakakaalam ng impormasyon tungkol sa dark world. Maaaring hindi nila sabihin ng detalyado ang kanilang nalalaman, ngunit sa mas maraming beses na nakikipag-ugnayan ka sa kanila, mapapansin mo ang kakaibang kaalaman na lumalabas sa kanilang mga labi. Gusto nilang panatilihing sagrado at lihim ang mga bagay na ito, ngunit hindi nila ito maitatago dahil sa kasaganaan ng puso, ang bibig ay nagsasalita. Alam nila ang mga bagay na hindi alam ng isang normal na tao. Alam nila ang mga lihim at mga bagay na nangyari sa nakaraan, at mayroon din silang hindi karaniwang mga pananaw sa mga bagay na kadalasang naiiba sa kung paano sila nakikita ng lahat. Ang mga demonyong espiritu ay palaging nag-aalaga ng ibang pananaw sa mga bagay at pangyayari. Kung ano ang maaari mong uriin bilang ordinaryo ay kung ano ang kanilang sineseryoso. Matapos ipangako ng Diyos sa dyablo na dudurog ng anak ng babae ang kanyang ulo, sinimulan niyang suriin at hanapin ang bawat lalaki na lalabas sa babae. Nakuha niya ang puso ni Cain at ginamit niya ito para patayin ang kanyang kapatid. Patuloy niyang hinahanap ang pinili, at kaagad, napansin niya ang mga supernatural na bagay na nakapalibot sa pagsilang ni Jesucristo. Ang kanyang interes at atensyon ay naakit sa kanya. Ang katangiang ito ng dyablo ay lubhang mapanlinlang dahil maaari rin siyang magmukhang tagapaghayag ng mga lihim o tagapagpaliwanag ng Biblia. Sa panahon ng tukso kay Jesus, nakita natin ang dyablo na sumipi ng mga talata sa Biblia. Hindi natin kailangang paniwalaan ang lahat ng bagay dahil lamang sa mga ito ay kinuha mula sa salita ng Diyos. Kailangan mong suriin kung ito ay naayon sa buong mensahe ng Biblia at sa payo ng Diyos. Ang mga demonyong espiritu ay maaaring magdala ng madilim na kaalaman sa mga naghahangad na malaman ang mga bagay na higit sa mata ng tao, at iyon ang dahilan kung bakit ang paghahanap para sa supernatural na kaalaman ay dapat na may karunungan. Ang ilang mga mananampalataya, dahil sa pagnanais na malaman at maunawaan,
ay nakipagsiksikan sa mga bagay na hindi nila dapat basahin. Ito ang parehong tuksong ginamit ng dyablo laban kay Eva para pasukin siya. Ipinaisip niya sa kanya na may pinipigilan ang Diyos sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanya na huwag kumain ng prutas. Pinukaw niya ang pagnanasa sa kanya at sinabi sa kanya na magmumukha siyang Diyos kung kakainin niya ito, alam ang mabuti sa masama. Siya ay katulad na ng Diyos, ngunit ang dyablo ay nagbenta ng isa pang ideya sa kanya. Pagkatapos nilang mahulog at idilat ang kanilang mga mata, napagtanto nila ang kanilang pagkakamali, nalinlang sila ng dyablo. Ito ay isang magandang pagnanais na malaman, ngunit hindi mo dapat pahintulutan ang iyong pagnanais na malaman na humantong sa iyo sa isang punto ng walang pagbabalik. Ang banal na espiritu sa loob natin ay madalas na nagpapadala ng isang tseke sa ating mga espiritu upang ipaalam sa atin kapag tayo ay masyadong malayo. May ilang material na hindi mo dapat basahin, hindi ito para sa mortal na mga mata. Binuksan ng dyablo ang kaalamang iyon upang gawing bihag ang mga tao. May isang bagay na nagagawa sa iyo ng kaalaman, ito ay makapagpapatali sa iyo o makapagbibigay sa iyo ng kalayaan. Hindi mo ito kailangan kung hindi ito ang uri ng kaalaman na nagmumula sa isang banal na kapahayagan mula sa salita ng Diyos. Hindi lamang nito mapipinsala ang iyong paglalakad kasama ang Diyos, ngunit makakaapekto rin ito sa lahat ng tao sa paligid mo at patuloy na makakaapekto sa lahat ng may kaugnayan sa mga nasa paligid mo. Ang espiritismo o pagkatakot ay hindi dapat ang iyong sukatan para sa espiritualidad, ngunit ang nakasulat na salita ng Diyos. Tiyakin na manatili ka sa loob ng mga limitasyon ng salita ng Diyos at mananatili kang ligtas. Patuloy na manood dahil may iba pang mga palatandaan na tutulong sa iyo na makilala ang isang tao na may mga demonyong espiritu. Sa makatuwid, magpatuloy tayo. Numero 5, pagpapakita ng mga supernatural na kakayahang. Ang mga demonyong espiritu ay hindi mga tao, sa makatuwid, hindi sila nalilimitahan ng mga limitasyon ng laman. Sa sandaling mayroon silang host na komportable sila, ipinakikita nila ang kanilang mga lakas sa pamamagitan ng kanilang katawan. Ang mga taong may mga demonyong espiritu na naninirahan sa kanila ay karaniwang may pinahusay na pisikal na lakas. Nagagawa nila ang hindi kayang gawin ng tao. Kadalasan, maaari silang tumagal ng higit na sakit kaysa sa isang normal na tao. Inilalarawan ng salita ng Diyos ang isang lalaking may demonyo sa loob niya. Pupunitin niya ang sarili at kinailangan nilang igapos siya. Gayunpaman, sa tuwing nagpasya ang demonyong espiritu na magpakita, ang mga tanikala ay masisira dahil walang anumang makakapigil sa kanya. Hindi lahat ng demonyo ay magpapahayag ng kanilang sarili sa ganitong paraan. Ang ilan ay may hindi pangkaraniwang kakayahan na makita ang mga bagay na kilometro ang layo. Maaari nilang subaybayan ang pabango ng mga taong kanilang pinagmumultuhan o in-stalk at sabihin kung saan ka napunta o nawala. Hindi ito dapat ipagkamali bilang kaloob ng espiritu, dahil ang layunin nito ay hindi para luwalhatiin si Jesus. Ang mga demonyong espiritu ay maaaring maglihis ng iba't ibang mga operasyon at manipulahin ang mga tao upang isipin na sila ay mga pagkilos ng espiritu. Kung nalaman mo na ang pangwakas na layunin ng mga kaloob na ito ay hindi para luwalhatiin si Jesus sa anumang paraan, kung gayon hindi ito ang pagkilos ng banal na espiritu. Anuman ang dahilan ng pagpapakita ng anumang regalo, kung ito ay labas sa pagluwalhati kay Jesus, ito ay hindi sa Diyos, at hindi mo dapat iugnay ang gayong mga pagpapakita sa Diyos. Numero 6, kakaibang katangian at higit pa. Ang isang malalim na paraan upang makilala ang mga gawain ng isang demonyong espiritu ay ang pag-aaral sa pagkilos ng mga espiritu. Ang mga demonyong espiritu o mga taong nagdadala sa kanila ay may mga ugali at pag-ugali na lubos na kahina-hinala at naiiba sa mga normal na tao. Maaari silang magkaroon ng ganap na kakaibang postura sa pagtulog na maaaring hindi mo maintindihan. Maaari silang magkaroon ng isang tiyak na amoy na napapansin mo lamang sa kanilang paligid. Minsan, mapapansin mong nagbabago ang boses o tono ng mga host nila habang nagsasalita. Maaari mong marinig ang boses ng lalaki at babae sa iisang katawan.
May mga malinaw na senyales na hindi kayang gawin ng mga tao. Ang mga demonyong espiritu ay maaaring maging kakaiba, at dapat mong pag-aralan ang pag-ugali ng iyong pinaghihinalaan, lalo na sa gabi. Maaari mong makita ang taong sumisinghot-singhot na parang aso. Maaari mong makita ang kanilang mga host na nagagalit ng walang dahilan, mabilis na nagbabago ng muod, yumuyuko at ikiling ang kanilang leeg sa isang anggulo na hindi magagawa ng tao nang hindi namamatay. Madalas nilang ihayag ang mga bagay na ito sa mga reflex action. Gayon din, mapapansin mo ang pagkahumaling sa mga demonyong simbolo at palatandaan. Naakit sila sa mga senyales na may mga subliminal na mensahe at kahulugan. Dapat mong laging tandaan na ang mga demonyong espiritu ay maaaring kabilang sa mga tao, ngunit hindi mga tao, at kahit anong pilit nilang itago, ang kanilang tunay na pagkatao ay lumalabas paminsan-minsan. Dapat mo lamang bigyang pansin at huwag iwasan o pabayaan ang mga palatandaang nakatitig sa iyo sa mukha, dahil maaaring nililiman mo ang isang bagay na dapat mong ilantad. Numero 7, kawalang-galang sa otoridad. Ito ay isa sa pinakamalalim na paraan upang makilala ang mga demonyong espiritu. Mayroon silang hindi pangkaraniwang kawalang-galang sa otoridad at sa lahat. Ang kanilang kalikasan ay madaling matunton sa kanilang guro, ang dyablo, at kung paano niya binalak na itaas ang kanyang mga bituin sa Diyos at maging kapantay ng Diyos. Ang paghihimagsik ay parang kasalanan ng pangkukulam dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at hindi niya sinisira ang kaayusan. Sinusunod niya ang proseso at laging naghahangad na magtatag ng kaayusan at katarungan. Ang mga demonyong espiritu, sa kabilang banda, ay walang pakialam sa kaayusan. Nagpapasakop lamang sila sa isang mas mataas na kapangyarihan na dapat gawin sa pamamagitan ng puwersa at pamimilit, hindi lamang ng mga salita. Sa likas at disenyo, ang mga demonyong espiritu ay madaling kapitan ng pagkabalisa at panginibabaw. Wala silang pasensya, gusto nilang kontrolin at ayaw nilang mai-relegate sa lupa. Gusto nilang isipin na sila ang pinakamakapangyarihan hanggang sa lumitaw ang isa pang kapangyarihan upang patunayan na mali sila. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo na ang ebanghelyo ay ipinangaral hindi lamang sa pagiging simple ng mga salita, kundi sa kapangyarihan, dahil ang mga espiritong ito ay yumuyuko lamang sa kapangyarihan. Ito ay isang pananakop, isang labanan para sa pinakamalakas. Tingnan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Mateo 12:29. Paano makapapasok ang sinuman sa bahay ng isang malakas na tao at kunin ang kanyang mga ari-arian kung hindi muna niya gapusin ang malakas na lalaki? Pagkatapos ay maaari niyang pagnakawan ang kanyang bahay. Sa pakikitungo sa dyablo, siya ay isang malakas na tao, at ang tanging paraan upang dambongin ang kanyang mga ari-arian o iligtas ang kanyang mga bihag mula sa kanya ay ang unang gapusin siya. Pagkatapos lamang ay magagawa mo ang kinakailangan. Ang ilang mga tao ay likas na hindi gumagalang sa iba, maging sa mga may otoridad. Kailangan mo lamang na obserbahan kung ito ay isang beses na kilos o likas na katangian. Kung ito ay naging pamantayan ng tao, dapat mong suriing mabuti at suriing mabuti ang iba pang mga palatandaan. Maaaring ang taong malapit sa iyo ay isang demonyong espiritu o may demonyong espiritu sa loob niya. Mga minamahal, dapat mong laging tandaan na ang buhay mismo ay espiritual, at habang umaasa tayo na ang mga tao lamang ang nasa lupa, nananatili ang katotohanan na mayroong iba't ibang mga nilalang sa lupa. May mga disembodied spirit na hindi pa nakikita ng mga mata. Ang mga demonyong espiritu ay umaaligid, ilang tao ang naging host ng mga espiritong ito. Mayroong iba't ibang mga tao, at hindi lahat ng hitsura ng tao ay isang tao. Kung mapapansin mo ang alinman sa mga palatandaang ito, o ang pinagsama-samang marami sa mga ito sa isang partikular na tao sa paligid mo, dapat kang maging mas madasalin at maingat sa iyong relasyon sa tao. Ang mga demonyong espiritong ito ay nagsisilbing informant para sa dyablo, at sila ay nasa paligid mo lamang upang isagawa ang kanyang kalooban. Ngayong alam mo na ang posibilidad na sila ay nasa paligid mo,
kailangan mo lamang na maging sensitibo sa mga kakaibang aktibidad na nangyayari sa iyong paligid at gumawa ng tamang aksyon sa lugar ng panalangin at pagkaalerto. Dapat mong maunawaan na walang demonyong espiritu ang darating maliban kung ito ay ipinadala at may tungkuling dapat tuparin. Para silang mga alipin na kinokontrol ng isang Panginoon. Ipagpalagay na pinaghihinalaan mo ang presensya ng isa sa paligid mo. Sikaping malaman kung bakit ito naroroon, at kung wala kang mahanap na anumang dahilan, siguraduhing nagsasagawa ka ng sapat na mga panalangin upang hindi nila magawang kumilos laban sa iyo. Sa wakas, mga minamahal, dapat mong maunawaan na anuman ang salot sa iyo ng demonyong espiritu, sa iyong pamilya, o sa iyong kapaligiran, binigyan ka ng Diyos ng tagumpay sa pamamagitan ni Jesucristo. Ikaw ang may kapangyarihan, anuman ang iyong nararanasan. Anuman ang takot ng demonyong espiritu, ikaw ay itinaas ng mas mataas kaysa rito. Tulad ng sinasabi sa Efeso Kabanata 1, lalo na kung ibinigay mo ang iyong buhay kay Jesus, kailangan mong gamitin ang salita ng Diyos at panalangin upang maitatag ang iyong tagumpay laban sa mga espiritong ito at upang hingin ang iyong kalayaan. Sinasabi ng aklat ni Mateo, ang kaharian ng langit ay dumaranas ng karahasan, at kinukuha ito ng mga marahas sa pamamagitan ng puwersa. Nangangahulugan ito na ang mga pag-atake ay nagmumula sa kaharian ng kadiliman, ngunit upang maitatag ang iyong tagumpay, ito ay walang laban, at dapat ay handa kang ipaglaban ang iyong mga karapatan at kapangyarihan. Magdasal tayo. Ama sa langit, pinasasalamatan kita sa pagbukas ng aking mga mata upang maunawaan ang mga espiritual na katotohanan at maging mas may kamalayan sa aking paligid. Salamat sa pagpapaalam sa akin ng posibilidad na masubaybayan ng mga demonyong espiritu at kung ano ang magagawa nila. Salamat sa paglalahad ng kanilang pangunahing layunin, ang gawin ang kalooban ng kanilang Panginoon, ang Diablo. Pinagpapala ko ang iyong pangalan para sa kaloob ng kaligtasan at sa pagbibigay sa akin ng mas mataas na kalamangan sa mga puwersang ito. Pinahahalagahan ko ang iyong pagpapadala ng iyong anak upang mamatay para sa aking mga kasalanan at gawin akong isang bagong nilikha. Salamat sa iyong buhay sa akin at sa Espiritu Santo sa loob ko. Ako ay nagpapasalamat sa iyo, Ama. Panginoon, dalangin ko na buksan mo ang aking mga mata at palakasin ang aking pagiging sensitibo. Tulungan mo akong huwag maging masyadong abala na hindi ko pinapansin ang pag-andar ng mga demonyong espiritu sa paligid ko. Tulungan akong makinig sa iyong pag-udyok at malaman kung kailan mo sinasabi sa akin na umiwas sa ilang tao. Panginoong Hesus, humihingi ako ng tulong sa iyo dahil alam kong hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Tulungan mo ako, Jesus. Panginoon, dalangin ko rin na sa pamamagitan ng iyong banal na kapangyarihan, ihiwalay mo ako sa sinumang sinugo ng kadiliman upang sirain ang aking buhay. Anumang demonyong espiritu na nananahan sa sinuman na ipinadala upang bantayan akong mabuti, dalangin ko, Panginoong Jesus, na paghiwalayin mo kami. Hayaang magkaroon ng malawak na pagkakaiba sa pagitan natin. Sinasabi ng iyong salita na ikaw ang aking kalasag at aking lakas, at ikaw ang lakas ng aking buhay. Wala akong kinatatakutan dahil alam kong kasama kita. Mangyaring ihiwalay ako sa bawat relasyon na nag-ugnay sa akin sa mga demonyong espiritong ito. Bigyan mo ako ng kapangyarihan na manalangin laban sa kanilang mga operasyon sa aking buhay. Panginoong Hesus, batid ko ang mga biyayang ibinigay mo sa akin sa pamamagitan ng kaligtasan at ang tagumpay at otoridad na alam kong mayroon ako kay Kristo Jesus. Kaya naman, dalangin ko na tulungan mo akong lumakad sa tagumpay na ito araw-araw. Tulungan mo akong hindi madumina ng kung ano ang dapat kong dominahin. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na itaboy ang kadiliman at pagsabihan ang kanilang mga operasyon sa aking buhay, pamilya, at kapaligiran. Tulungan mo akong maunawaan na ikaw ay nasa likuran ko, tulad ng iyong ipinangako, at wala akong dapat katakutan. Panginoon, ipinagkatiwala ko rin ang aking sarili sa iyo. Dalangin ko na kung paanong ibinenta ng mga demonyong espiritong ito ang kanilang kalooban na sundin ang mga pagnanasa ng Diablo, mangyaring gawin akong iyong palakol sa labanan.
Gawin mo akong sisidlan at kasangkapan na magagamit mo para sa iyong kaharian. Hindi ko lamang nais na maging isang tao sa iyong kaharian, nais kong maging sisidlan na magagamit mo, sisidlang mapagkakatiwalaan mo at utusan, sisidlan na taimtim at buong pusong susunod sa iyo. Ako ay nagpapasakop sa iyo ng lubusan, at idinadalangin kong mahanap mo ako na isang karapat-dapat na sisidlan. Ihanda mo ako para sa iyong gawain at palakasin mo ako sa lahat ng lugar. Magbigay ng biyaya sa akin at tulungan mo akong maging kinatawan ka. Bigyan mo ako ng lakas sa aking panloob na pagkatao. Hayaang mabuhay ang aking buhay sa iyong mga pangitain. Nais kong matupad ang iyong mga ninanais at gusto ko ring pasayahin ka. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Salamat sa panonood ng video na ito. Kung ang mensaheng ito ay nagpala sa iyong buhay, huwag mag-atubiling pindutin ang like button at mag-subscribe. See you sa susunod.